palawig mo gin pa mas gibutangan mo mas unod, mas damo nga background. How did you arrive into that plot? Miss B, no, ang una-una gid sinang objectives ng stories ang labo, no, as with all, I think three other stories na kun nga nagdalaog, ang una gid sa niyang objective is to serve as the mouthpiece sang findings sa akong dissertation sang nag-doctorate ako, no, sa UP. So ang ina nga dissertation ko is focused on nga ginatawag ang mga copies noon nga aswang, no. So those theories ini siya nga man nga na-attach ang aswang nga ina sa kapis noon. So may nagwa nga tatlo ka theory. Ang una nga theory is tungod sang pag-discredit sa mga colonial masters naton sa mga babaylan, mga local healers naton. Gina-discredit nila ina mga local healers ta kay para mapabulong sa ila dala nga western or European, modern medicine. And then gin-discredit nila ang aton nga mga freedom fighters, mga tiponeros naton because wala ni sila sang modern nga mga armas ang aton nga mga katiponeros. So ang ila na mga bangkaw nga mga kawayan and they would attack at night. So para hindi magsunod ang mga tao townsfolk sa mga katiponeros ta, ambala nila mga aswang na, hindi ka mo magsunod sina sa ila. And then finally, ang ikatlo nga theory ko nga man na-attach sa copies is because of the dystonia nga sakit. No, you're familiar with that, I think. Manay dystonia, lubag ang tawag sina din nila sa amon. And it's endemic in a municipality here in Panay. So tanan nga sakit, tanan nga lubag nga sakit sa bilog nga Pilipinas. Kung i-trace mo ang iya pamilya, mabalik ka sa Panay. Tuod? Yeah. So diri gid na siya halin. No, ang Panay dystonia. Ang symptoms niya sina nagaduwa imo dila, gaduwali mo dila, ganilaway ka, imo mata gabutlog, galubag, ang imong lawas. So and then ang mga victims sini nga sakit, no, wala sila nag-expose ng sarili nila during the daytime kay huya sila, makita sila sa mga tao. Kaya gabi sila nagagawi. Kaya ini nga sakit is one of the reasons, isa sa theories ang studies ko, isa sa mga rason kung nga man na attach ang aswang sa kapis. And ining dystonia nga theory, you can find that in my third story na one sa Bian Nombera recently, no, it's titled Tigbaliw. Bian Nombera naman na siya this year. So gani kung ginapamangkot mo ako kung ano ang kung paano ko ginpadalong kag ginpadamol pagit ang plot ni Maria Labo, I was working on the oral tradition kag ang ginadaw-daw ang istorya, di bala familiar nakita nga si Maria Labo, wife na siya sang suno sa ila OFW si Maria Labo, no, nga nagbalik siya tapos pilut mata and all that. Pero ang sa ako niya take naman sa istorya, ginbaliskad ko ang bana niya naman yang ginimo natin sa OFW, ginaliskad ko ang story. And I really have this tendency of breaking what we're used to na we already know. No? For example, ang ginakuno-kuno nga aswang sa akong istorya, hindi na siya gali siya ang aswang sa ulihi. No? So may mga amuna bala nga mga elements. I also wanted this to be a genealogy type nga storya nga gusto ko itrason taman ang linahi ni Maria. Kag itrason tang linahi sang Yamana kung sino gid bala sa ilang nga duha ang may ara sang linahi nga aswang. No? So amo na siya ang naging pinaka-basis ng akong story.